At nagbabalik ang PTV Sports. Makakausap natin ngayon si Elkie Benliro Villaruz na isang Pinay para-athlete na lumalaban sa table tennis. Ma'am Elkie, good morning po sa inyo. Good morning to Sir, Ma'am. Nako, maaga ang ginising natin. No? Kasi maaga po yung program. Pero ma'am, baka pwedeng kwentuhan niyo po kami. Paano ba tayo napasok sa paglalaro po ng table tennis? Before kasi 2003, I was already para-athletics. So sa athletics po kayo muna? Yes, and then that time, bigla agad ako nasabak ng Vietnam Para Games 2003. So parang nagkaroon agad ako ng, I got 2 bronze agad, shot put and discus. Tapos, yung team ng para table tennis before, isa lang yung babae. I think kilala niyo si Josephine Medina. Yes, the late. Yes po. Siya lang yung nag-iisang para-athlete ng table tennis. And then, kasi nagkakausap kami. And then, nung time na nasa Vietnam kami, nagtatanong siya sa akin na kung marunong daw maglaro ng table tennis. Sabi ko, nung bata ako, pero larong bata, parang gano'n. And then sabi niya, sige, tingnan ko ngayon ano. So, she tried me to play. Parang tinest niya ako. Sabi, may palo ka. Ay, wow! Sabi niya sa akin. Pero talagang, ako hindi ako naniniwala may palo ako. Parang, I just proved to her na, marunong, ganun lang. Parang super beginner. So, in-insist niya talaga kasi wala siyang ka-doubles. So, pero para kasi kami ng class ni Jo. I am class 8 in table tennis. Pero sa athletics, I am T53 ng time na yun. So, yun nung magkakaroon na ulit ng Para Games in 2 years. Inano niya na agad ako sa coach niya. Sabi niya, Coach, kaya si Elkie, kasi, lugi siya. Singles lang yung niya, yung magiging event niya, parang gano'n. Tapos talagang, inano niya ako, pinush niya ako ng pinush hanggang sa. Tapos nakita ko, kasi although medalist ako sa athletics, nanginayang ako, kaso, may mga, kasi dito gaganapin yung 2005, host ang Philippines, ang dami kinuha mga PWDs na lalo na sa mga women, sa athletics, ang dami pumasok. Naku, yung mga makakalaban ako. Sige, lipat na ako ng table tennis. So, yun. Kaya, pinabayaan ko na sa athletics, kaya lipat na ako at table tennis. So, doon nagsimula na yung 2005, yan, nag-medal na kami ni Jo. And then, yun na hanggang sa 2008, yan, sa Thailand, nag-gold kami dyan. Sa doubles, sa singles, hindi ako nananalo ng gold kasi wala akong proper, talaga, no. Siya na lang yung parang sinuportahan ko para makakuha. Although, supportado lang kami. Kasi gusto niyang, dumami yung medals niya, kasi sinuportahan ko siya, sinuportahan niya rin ako. So, nag-gold kami noon, and then, nung 2009, nag-silver lang kami, natalo kami. Kasi, before kasi, as I recall, hindi naman ako naninira ng before the government wala talagang masyadong hindi katulad ngayon. Tuloy-tuloy ang magandang allowance namin. Doon kasi pag halimbawa may competition na, may Para Games, tawagin lang kami within 3 months. Oh, medyo kapos po yung preparation. And then tapos sarili pa namin yung wala pa kami. May allowance kami pero delayed. Tapos parang kami muna yung mumuhunan. And then parang hanggang matibay. Kung kaya mo, pag quit ka na, parang gano'n. Hindi katulad ngayon. Nung sinabi niyo po na yung una niyong pagpasok talaga sa pagiging atleta sa athletics, and nag-succeed naman din po kayo sa level na yun, sabi niyo may medals kayo. Yes. Pero nung nag-transition po kayo sa table tennis, parang mas napamahal po ba kayo sa sport na table tennis? Parang I cannot say na nagkaroon ng curiosity and then naging interesting na ako
Kasi parang mahilig ako sa explore eh. Parang hindi ako masyadong, ayaw mag-stick sa isang ganun lang. Parang yan. Tas, Kaya nga po, nag-shot put kayo, tsaka discus mo, double yes. event po. Pero ma'am, dun sa athletics, na-curious lang din po ako eh. Ano, natapos na po ba yung career natin sa para-athletics after nung mag-transition na tayo sa... Nagpaalam kasi ako doon sa coach ko noon. Tapos, pumayag naman siya kasi bali ang pinakausap ko yung coach ng table tennis. Yung coach namin. Para as respect din, parang gano'n. Although, ayaw sana, kaya lang, nasa akin kasi yun eh. Pag-usapan po lang natin yung mga naging competitions nyo sa table tennis. Ilan na po yung mga medals na nakuha natin sa paglalahok sa para-table tennis? Marami ako naging medals. Kaya lang, hindi ko na mabilang eh. Pero lahat ng kind of medals, meron na, marami gold, silver, bronze, tapos, kasi nagkakasunod. Ang Malaysia twice nag-host yan. So yun, nag-silver kami, tapos yung singles ko rin, bronze ako. Sa ibang bansa po yun? Yes po, yung every para games yun. And then, ngayon, nag-quit ako noong 2009. Na kasi nagkaroon ng parang problem sa family, nagkaroon kami ng tapos, naging single mom ako. Kaya, yung mga anak ko, sinettled ko muna sila. And then, 10 years yun na nag-quit. And then, within the 10 years, nagkaroon din ng marami activities, yung like, merong nag-invite sa akin, nag-invite sa akin nung Gate Foundations from Malaysia, mga Chinese community na nakita nila kasi, kasi ako nag-champion din ako sa wheelchair ballroom dancing. Grabe naman, ma'am. Sobrang multi-talented ito ni Ma'am. Ano pa kaya ang kayang gawin, eh, ma'am? Tapos, nakita nila yun kasi yung CNN sa YouTube. Kaya in-invite ako. Tapos meron kasi silang parang yung community Chinese dun sa Malaysia. Pinag-isay ako ng 1 month doon kasi the whole month puro event. Tapos ako lang yung i-guest from other. Yung parang special guest ako sa, nag-guest sila ng taga-ibang bansa pa. Ganun. So ako lang yung guest nila. Tapos yun, singing and dancing ako. Nag-sing din, dance. Tapos after that, may mga rin ako, invitation from the Malaysia. Also, yung mga ICAT, ganun. Parang hindi rin kasi ako na-stuck kahit na nag-quit ako nung 10 years. Pero ma'am, ano ba yung most challenging na experience po natin? Marami kasi it's a sports that I joined. Laging sa akin challenging yun. Kasi ang iniisip ko, hindi ko papasukin to kung wala akong sign na kaya ko. Kasi ayoko maging trying hard na Alright. Ma'am, ano po yung masasabi nating parang challenge ng paglalaro sa isang sport na kailangan ng mobility, di ba? Yes. So, bilang isang para-athlete po, ano po yung ginagawa nating parang pag-compensate dun sa aspect na yun ng laro? Ngayon, we are doing, before kasi, nung time na yung hindi pa ako nag-quit noon, parang lang kami, more on training lang, tapos ako kasi hindi pa ako masyadong seryoso, kaya parang hindi pa ako masyadong sa mga community table tennis. Ngayon, parang yung nakabalik ako, 2019 kasi nagkaroon ng selection, dapat dito ang host, di ba? So, nagkaroon ng Philippines Para Games National all delegation. So, nakasungkit ako ng silver again, yun. Kaya nakabalik ulit ako after 10 years. Biruin mo yun. Hindi ko rin nakalain. Actually, part rin yung parang interesting sa akin, no? Kasi, ma'am, alam niyo po ito na bibihira na ang isang atleta magkakaroon ng break na ganun kahaba ng partner na 10 years. Pero ano po yung nagtulak na parang i-pursue ulit
yung karera nyo dyan? Sa akin, kasi kahit nung between during the 10 years, lagi kasi may PNG yun, yearly. Sumasali ako. Parang hindi lang ako mawala sa circulation. Tapos, hindi ko kasi alam na may selection pala yung 2019 sa Bulacan, ginanap. Ayun, parang na-jackpotan ko. Kasi kukunin lang gold and silver. Although, 4 kaming class 8 before. So, yun. Kaya nakapasok ulit ako. So, sabi ko, siguro God's will. Pero ngayon, Although wala akong preparation nun wala. Tadhana lang, Grabe. partner. Pero ngayon, ma'am, magtutuloy-tuloy na talaga tayo. Ngayon, talagang marami akong naging tournaments, local talaga. Kasi yun din ang sabi ng namin, head coach. Sali kayo, tournament kayo sa mga able para tune up nyo rin. Isa rin sa para yung makitaan din kami ng, kumbaga maano namin yung galawan ng mga able. Kaya nung last year, ang dami kong sinalihan, iba-iba sa Cavite, sa ano. Ngayon naman po, ma'am, ano yung mga next tournament po natin? From abroad? Or? Pwedeng local po or international kasi katatapos lang ng PNPG last year. So yun nga, I got form silvers nga. Tapos, eto ngayon, kami, nasa sa amin na yun kasi may mga invitation about ng mga club ng table tennis na sali kayo. Kaya lang kasi each tournament kasi with the local tournament na mga able. May entry talaga kasi yan, 500, ganyan. Tapos parang more on talagang gasto. So, ako, pinipili ko na lang ngayon. Kasi nung last year, ang dami kong sinalihan. Siguro naka 20 tournaments ako. So, parang naging okay, ready na ako sa ganyan. So, ngayon, pipili na lang ako, gano'n. Ayun, marami tayong maabangan siguro dito ngayon, LT. Pero sa puntong ito po, kung meron po kayong mensahe o mga gustong pasalamatan o batiin, ngayon na po yung pagkakataon nyo. Okay po. I would like to thank, of course, God. Thank you. Thank you, Lord, for a good health every day. So, para magampanan ko yung everyday na training namin. And then, also, I would like to thank my family, my Philippine team. Also, I would like to thank our President. Can I? Opo. President Sir Ferdinand Marcos Jr. For yung naging maluwag yung namin, especially allowance, diyan kami nagigipit before talaga. So, thank you po, sir. And also, I would like to thank the Philippine Sports Commission, Chairman Sir Richard Batman and Batchman, and also Sir Mike Barredo. All right. Yes, and thank you to all of you also who gave me the chance. And also I would like to inspire yung mga katulad ko. I'm already 57 years old. Wow. Naku, tama. And this year I'm going to 58. So wala sa yan. Wala, it's not, the age is just a number, right? Yun. Tama. Opo, ma'am. Patunay If you have- talaga if si you have Miss determination. Eric dyan. Yes. Gaya po ng pasasalamat nyo sa PTV. Nagpapasalamat din po kami sa inyong Thank pagpunta you. na rin dito. And good luck po sa mga next po nating Yes, kasalihan. we will just pray for us.